Ayan guys, so sagutin natin itong question or hindi pala sagutin. Tuparin itong kahilingan ni Sir Laagan family sa shoutout sa'yo sir or ma'am. So sabi niya dito, sir, pwede ka maggawa ng video on steps to return or report. So ito po yung mga dito po yung mga guys, yung sa mga nakakuha ng mga hindi ko alam kung refurbished or hindi. Pero I think it is true to refurbish and brand new na mga Gen 2 na Starlink. So share links on the internet and earn money. Start now on linkvertise.net. Uh-oh. kung napansin nyo, madami na atang kaka-issue ng ganito. So this was our previous video. Ayan, nagbigla na lang nag-offline out of nowhere sa hindi malamang dahilan. So unang-una guys, gusto kong i-ano sa inyo to, share sa inyo. Ito na nasa Starlink group to, sabi niya. So hindi niya alam ma-stow kasi nga offline na siya. Basta offline na lang siya. Gumagana naman ng how many months or buong taon, tapos bigla na lang siyang hindi online. Yan, Gen 2 po ito guys ha. So sabi niya dito, ano solusyon nyo mga sir, pinapabalik ni Starlink. So ibig sabihin itong ni sir is nakausap na niya yung support. Okay, so sagutin natin ito bago tayo punta dun sa support. So ang gagawin lang dyan guys is ito. Di ba ihihiwalay mo to, tatanggalin mo yan syempre. Hihiwalay mo itong ito dyan sa may X na footing niya. Then ito i-bend mo yan, pilit mo siyang i-bend pero unti-unti lang. Hindi masyadong bigla, huwag mo siyang biglayin para ma-stow mo siya manually. Yan ang sabi doon sa support. So pupunta tayo doon sa Starlink app. So tanggalin ko na yan ito. So ito na yung replacement sa akin, online na. So kung i-check nyo dito, yan, ito yung dati kong ito yung binalik kong Starlink. Yan siya. So ito na yung pinalit nila ngayon. So wala pang 1 week yan guys pinalitan na nila. So ngayon, step 1 is syempre dahil offline na siya dito, hindi mo na siya ma-remote like this one, hindi na siya offline na siya. Okay, pupunta tayo dito sa pinakababa, yan, support. And then, syempre wala dyan yung gusto mong sabihin. So, nandito siya sa pinakababa. Don't see what you're looking for. So, contact Starlink support. Yan. So, by sending, sabi niya dito, so kailangan mong i-turn on yan. So, sending containing personal information. So, dito po pwede kayong mag-send ng picture, ganun din. Do you need help from a human? So, create a ticket ka dito. Yan. So, pag nag-create a ticket ka, guys, dito sa my messages, ito. Ayan. Pasilip ko lang sa inyo yung conversation namin. Okay. Ito siya. So, my Starlink unit is showing, ayan, nag-send ako, ayan. Yan yung itsura niya dati. Okay, so disconnected, tapos unreachable. Gumagana naman yan dati. Okay? Hindi naman bumagyo, hindi naman umulan, hindi naman nagka-thunderstorm, basta hindi na lang siya gumagana. And yung pinuntahan namin yung unit is parang may tumutunog doon sa mismong doon sa may mismong DC. So ito yung sinabi namin sa sa support, client support. My Starlink unit is showing disconnected and offline on the app despite trying all troubleshooting steps including checking connections, rebooting equipment, checking for alerts, performing a manual update, and doing a factory reset. So, yun yung mga sinabi namin. So, nag-send din kami ng And then, ito yung sagot niya. So, thank you for reaching out. We did the review and found that it appears to be offline. So, to help resolve, sabi niya dito is please check. Ayan. So, ginawa namin yung mga yan. Check your Starlink dish. Maingay. Cable. Okay naman. Nagpalit kami ng cable galing sa ibang Starlink. Is still ayaw. And then,
Ano pa to? Nagpalit kami ng ano, from AC na router, gumamit kami ng EDUP na yung converter para maging DC siya. So, ayaw pa rin mag-on. Okay, so ito. Tell us more about your problems, sabi niya. Was the disk ever online? Siyempre, yes. Sagutin mo yan. Does the LED illuminate? No. No ba? Ay, hindi. Umiilaw siya. Umiilaw siya kasi nadedetect namin yung router but then yung dish is offline. So, okay, factory reset, yes, ginawa namin yan. So, sabihin mo lang na ginawa mo yon. And then, ito, yan, i-describe mo lang, okay? So, dinescribe namin yan. Ayan, no, sinagot ko. Okay, yan, no, isa-isa. Then, sabi niya dito, ito na, sabi niya, I'm sorry to hear you're experiencing issues. Please try performing factory. Additionally, you could tell me how the cable is connected. Okay, so sabi namin ito, prinangka na namin sila. Biggest problem here is, it is already due payment again, but I haven't used it for 3 weeks now. I'll show you how the cable is connected. Okay, so meron. It's been working for how many months? It just stopped suddenly. Please fast track the support. I can't just pay subscription without actually using the unit that stopped working. Okay. So, can you please confirm the shipping? Okay, sabi niya dito, ito na. Hello, looking into your issue, your Starlink is indicating that it should be replaced. Okay, so yun ang inaantay natin. Can you please confirm the shipping address on file? Then, binigay yung shipping address. And then, okay, which file do I send? Okay, so ayan na siya. So priority, sabi niya doon priority sabi. Tapos pinapa-download niya itong return label, ipiprint at ididikit doon. Ayan, ayan. Okay. So okay, we'll close ko na yung ticket. So at ito po yung mga return labels. Ayan siya, yan. Supposed to be yung isa, this one, tong mas mahaba, is hindi na hindi nididikit yan, pero dinikit na lang namin dahil just in case hanapin ni DHL. Pero sabi ng support is not DHL kundi airspeed. So ang nakalagay dito is airspeed. Wala pong airspeed sa area ko. So 2 linggo, 3 linggo, mag-isang buwan na natingga yung unit na walang nagpipick up kasi sabi ng CS is pipick upin siya, hindi siya dadalhin. So ito yung ito yung problema ko. So nag-create ulit ako ng ticket para i-explain na okay, saan na? Ito, it's been 3 weeks na, 2 weeks, hindi pa rin pinipick up. So sabi dito, ayan. Okay, since hindi ko siya makontak, hindi namin makontak yung yung airspeed na number na binigay pati doon sa kanilang website. So, yan, sinabi namin na hindi namin makontak. Then sabi niya, DHL or local courier will be contacting you. Yan ang sabi. So, local courier. So, DHL. Okay, so nangyari is nag-PM si DHL via email. So ito, binigay nila yung yung ating order number or tracking number. So sabi niya dito, for LBC normal padala daw. So nearest LBC branch, fill up the following information, ilalagay itong consignee, contact number, and address, and ang declared value, pero alam na ni LBC to. For sure, alam na nila kung may mga nag-return na sa kanila. 300. Then, kailangan ng, sabi niya dito, please ask the LBC associate and get extra copy of the receipt. So, 2 copy yun guys, di ba? Bibigay nila sa'yo yung isa, tapos ididikit nila dun sa box yung isa. Ngayon, sabi dito, please get a clear copy of your LBC receipt or else it will not be refunded. Okay? So, I think, ayan, nasa na yan? Okay, ito. Yan. You will pay first the shipping fee to LBC, then we will refund it via GCash. Just send here the copy of LBC receipt, then your GCash name and number. Also, please get extra copy of receipt and put inside. So, yung pangalawang copy guys, so pumunta kami sa nearest LBC branch.
Ayan, binigay namin ito. And, buti na lang, medyo stricto yung ano, inopen nila. Syempre tama lang naman yun. Inopen nila yung ano, yung box para i-check kung Starlink na yung laman, di ba? So tama lang naman yun. And tinignan nila, tinanong nila kung may foam siya. Sabi ko meron kasi yan yung stock na ano, yan yung talagang ano niya, talagang box niya. Pati yung kit number. So yan mismo yun. Hindi namin tinapon, hindi namin sinunog o whatever, tinago lang namin. Whatever yung dumating nung bago, yun din ang binalik nung pinadala. Okay? So, after that, yan, nung nalagyan na ng tape, yung kopya ko, ayan, yung tapos na. Ito guys, ayan no. Oops. Ito yung kopya na ilalagay dyan sa box. Tama ba? And then, ito po, ayan, yung kopya namin na nagpadala is nilagay din dyan para ibibigay na resibo siguro sa DHL. Kasi i-door to door nila ito sa DHL. At nasa, ano po kami yan, nasa Northern Luzon at ang binayaran ko ay mahigit 1,800 for your information guys. So mahigit 1,800 yung binayaran ko. So wala namang problema doon. Ang importante is nabalik na yung kit and hoping na ano na i-refund as soon as possible yung pamasahe. So wala kung i-refund yun guys. So ibig sabihin wala ka talagang ginastos na kahit magkano. So pakita ko ulit, ito na yung ano, ito yung disconnected na. Kaya dalawang nakalagay diyan kasi parehas sila ng I think activation. Hindi itong pangalawa hindi ko siya inactivate kasi dati na siyang naka-activate, parang naka-attach na or naka-tag na sa email kung saan itong account na ito ay nandoon, itong dating account. So ayan guys, pag meron pa kayong question, so yan hindi na yan gumagana. Okay, so ito yung pinalit, ito na yung gumagana. So kung meron pa kayong ano guys, questions, lagay nyo lang sa comment section at baka masakaling masagot natin sa susunod na mga video. So salamat sir sa iyong question, hoping na masasagot or natupad. Kung may mga questions ka dun sa iyong ano, natupad namin or nasagot namin dito sa video nito. So salamat sa pag-subscribe guys.